Itong mga ibang senador talaga, no? Magbo-brought up sila ng isang issue na alam nila naman nila na hindi pa napapanahon. Kagaya dito sa sinabi ni Rowan Padilla about sa Saba. Ba't mo i-brought up itong about sa Saba kung alam mo naman hindi pa makakatulong kung ano yung sitwasyon ng ating bansa ngayon? Sa tingin mo ba, Rowan Padilla, pag brinot up mo yan, ora-orada, ay mabibigyan na ng solusyon? Ay, alam mo naman na hindi na natin kontrolado ang Saba, di ba? Isang malalim na issue yan na hindi basta-basta nabibigyan ng solusyon. Titingnan mo nga, ilang taon at ilang presidente na yung nagdaan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin ma-claim yung Saba dahil nga merong isang issue dyan na hindi basta-basta nasusolusyonan. Bakit di ka na lang gumawa ng paraan para naman makatulong ka dito sa ating Pangulo? Tingnan nyo, ang payat-payat na ng Pangulo natin dahil sa mga kabi-kabila ang mga issue na kailangan niyang harapin. Tapos meron pang mga DDS at mga anti-Marcos na ginagamit yung sitwasyon para mas lalo siyang masira, mas lalo siyang, alam mo yun, kung totoo na may malasakit ka sa Pilipinas, gumawa ka ng paraan para kahit papaano maibsan naman yung kalbaryo na dinaranas ngayon ng ating bansa. Hindi yung kung ano-ano yung pinapasok mo, hindi yung kung ano-ano yung binobrought up mo na alam mo naman na kahit anong gawin mo ngayon, hindi yan mapibigyan ng solusyon. Ito ngang harap-harapan na panghaharas ng China sa atin sa WPS, wala kaming marinig from you. Tapos itong ang layo-layo ng usapan about sa Saba ay i-brought up mo ng ganyan. 'Di ba? Tulungan ninyo yung ating Pangulo kasi ito yung panahon na kailangan niya ng mga kaagapay. Kailangan niya ng mga Pilipino, kailangan niya yung mga taong tutulong sa kanya para sa ganun naman ay mapagaan yung sitwasyon natin dito sa nangyayari. Sino-shoulder niya lahat. Tapos itong may iba pa na nagrarally pa rin dahil di mo malaman, isa pa to, yung mga nagrarally na mga driver na itataon niya pa talaga na magagaganyan. Diyos ko naman, nasaan yung mga utak niya? Itong mga komunista na talaga na to, wala na sila ding ginawang tama, no, sa ating bansa. Itataon niyo pa talaga mag-rally sa mga ganitong sitwasyon. Hindi ba kayo naaawa sa presidente natin? Diyos ko po, ano pa ba ang gusto niyong gawin niya? Halos ibigay na niya na lahat, pati sarili niyang kalusugan, napeperwisyo dahil sa ganyan. O alam natin na itong trabaho na to, tinanggap niya kasi siya yung presidente natin. Pero ano yung magagawa natin? What can we do about this kind of situation? Are we just gonna sit down and criticize him? Siguro naman guys, mag-isip din naman tayo ng kahit papaano paraan para makatulong sa kanya, diba? Tingnan nyo, ang payat-payat na niya, parang hindi na siya nakakakain ng maayos, hindi na siya nakakatulong ng maayos. So, magtulungan tayo. Yun na lang yung natin. Ito pa, yung iba, alam mo, yung ibang natin, sasabihin, ang taas-taas na ng gasolina, ang ano-ano na ito, hindi na namin kaya nito. Pero pagdating sa sigarilyo, pagdating sa alcohol, sa iniinom nilang alak, sisiw lang para sa kanila na bumili, diba? Ito pa, dapat nga, itong alcohol or mga sigarilyo, dapat nilalagyan ng mas mataas na tax. Para sa ganun, malimit yung pag-intake nila ng alcohol or liquor. Dapat yung mga ganun ang bibigyan ng mataas na tax para magtanda itong mga magaling uminom ng alak. Kasi isa ito sa nakakasira din ang kalusugan ng mga tao, di ba? Yun dapat ang lalagyan ng mataas na tax. Hindi yung mga pagkain na yung pagkaraniwang pagkain, yung mga basic food, basic needs ng mga Pilipino, yung lalong-lalo na yung mga mahihirap nating mga kababayan, di ba?